ginagawa mo dyan? Anong nakita mo? Hindi ka nga rito. Anong nakita mo? Wala naman ho eh. Umamin ka, matatamaan ka sa akin. Anong nakita mo? Wala naman ho eh. Sabi ka ng totoo. Wala na nga po eh. Ingay-ingay niyo ah. Dan, sige. Umamin ka na ngayon. Nahuli ko siya, tumatakas. O bakit ka naman tatakas? Tawag mo ng pansinin. Nakagalitan ko na. Hindi naman po eh. Sinungaling kang bata ka, ah. Ay, nako. Hayaan mo na. Itong batang ito, hanggat makakalusot, lulusot. Sige na, Annabel. Bakit ka na? Laga mo yung bata, umiyak. Akyat, akyat! O bakit? Anong ginagawa mo rito? Pakialam mo, bahay ko to, ah. Anak ko! Anak ko! Ibalik na sa akin ang anak ko! Parang awa niyo na, ibalik niyo na sa akin yung anak ko. Parang awa niyo na! Anak! Selina? Ay! Asan si Selina at yung bata? Kasama ho ni na Annabel, pumunta ho sila ng simbahan. Ano? Sinama niya yung bata sa simbahan? Oo nga po eh, kaasalis nga lang po nila eh. Napakatigas talaga ng ulo mo. Hindi pa nasabi ko sa inyo, doon ka sa lugar na yung mamalimos. Mainit ho. Eh, boba kaya nga kita doon pinapapwesto dahil mainit. Iiyak ho itong anak niyo. Eh,
Eh, mabuti nga yung umiyak sa nang umiyak para marami kayong pera. Eh, bakit nyo kami pinapauwi? Para gulpihin ko kayong dalawa. Sige na. Akala ko pa na ka. Inuwi ko lang tong dalawang batang ito. Bakit? Anong problema mo? Eh, bakit mo naman pinapunta sa simbahan si Annabel kasama yung bata? Eh, doon nagsisimba si Bia. Eh, paano kung makita sila? Makilala niya yung bata? Bakit? Sa tingin mo ba makikilala niya ako? Eh di pag nakita ko yung bruhang yon, ilalayo ko yung bata. Gusto ko lang na matusta sa araw yung pobreng prinsesang yan. Sige na, pasok na yung bata. Anak, kumain ka. Kahit konti lang. Via, kahit nakaswero ka, kung hindi ka kakain, manghihina ka rin. Sige na, Via. Ano bang gusto mong kainin? Bibili kami. Via, ano ba? Magsalita ka naman. Kahit oo o hindi lang. Para malaman ko kung anong gusto mo. Ano gusto mo? Gusto kong umuwi. Hindi pa raw pwede, sabi ng doktor. Dapat magpahinga ka pa. Gusto kong umuwi. Yan si Roderick Meneses. Labas-basok sa munti. Dati magnanakaw. At ito naman ang Roberto Pangan. Nangingikil lang tong sa mga tendero sa Quiapo. Pero 3 taon na nakakalaya. At ito naman si... Sir? Sandali lang, sir, ha? Sir, namumukhaan ko to, eh. Don Fernando, ito po yung nagpadala ng patay na pusa sa bahay. Brad. Huwag ka, Brad. Anyway, ito si Eduardo Bugayong. Mas kilala sa pangalang Bagyo. For the past 3 years, laya na rin yan. Pero nahuli yan dati sa child trafficking. Nakalusot lang dahil malakas ang bakay ng congressman na pinapasukan niyang bilang bodyguard. Eh, pinagbigyan namin ang pera. Kung kilala natin siya, ba't hindi natin siya huliin? Malinis na ang mga taong yan for the past 3 years. Kaya wala kaming record kung saan sila nakatira sa ngayon. Ibig sabihin, wala na naman tayong magagawa. Meron na. Malaki ang may tutulong ng mga larawan na yan. Naiblatter na namin sila lahat sa lahat ng police station dito sa buong Pilipinas. Kaya hindi na sila pwede magtago. At kapag nakita sila, may warrant of arrest na sila nakahanda. Gaano katagal naman bago natin sila mahuli? Mahirap po sagutin yan. Kung professional big time syndicate talaga sila, palipat-lipat po ng tirahan yan. Pero huwag kayong mag-alala. Makahuli lang tayo ng isa sa 3 yan. Matitiklo natin lahat. Masosolve natin ang kaso kagad. Aling Serena, pwede po bang pakainin na po yung bata? Kasi po, kanina po umaga hindi ko makain eh. Tumahimik ka nga. Eh, nakakahiya na po sa kapitbahay eh. Ang ingay po kasi eh. Wala silang pakialam. Kaya ngumalnal yung bata buong magdamag. Kaya mo siya magutom. Ano naman ang nangyayari dito? Ha? Eh, paano yung makulit na batang yan? Gustong pumasok sa loob ng kwarto. Pabayaan mo na yung bata. Ang ingay-ingay nga naman. Sige na. Wag! Huwag mong pakakainin yung batang yan. Kumain muna kayo. Palamig ka ng ulo. Iniinit ka na naman. O pag ganyan, tingin mo sa akin. Ang dami mong pera. Dahil mong pinamili. Saan galing yung pera mo? Ano? Hindi ka makasagot. Anong hindi makasagot? Naiingayan ako sa bata, nakakairita. Sige na, Annabel. Patahalin mo na yung bata. Ay! Huwag kang gagalaw. Bago mo problemahin yung bata, sagutin mo muna ang tanong ko. Saan nang galing yung pera mo? Ano ba problema mo?
Hindi mo ba nakita kanina maraming nagbigay ng pera kay Annabel? Malakas ang kita. O dapat lang magpakasaya tayo. Sige na, kumain ka na. Pabayaan mo na si Annabel, patahanin yung bata. Ha? Hindi. Walang papasok sa kwarto, ha? Kung sino man sa inyo pumasok na makakabanggaan ko talaga. Hindi ko na kaya. Napupusit na ako sa kakayak ng batang yan. Hoy! Kung hindi mo kaya ingay, lumabas ka! Wala akong pakialam kung ano gusto mong gawin sa batang yan. Ang sa akin, nakakaperwisyon na sa tao yan eh. Oo nga po eh. Pero alam ko, gatas po yung katapat nun. Tapos po tatahimik na po siya. O, yun naman pala eh. Tumahimik ka nga! Ito niya. O, dito mahimik din siya. Napagod na siguro yan, nakatulog na. Ay, maniwala sa akin. Selena! Hindi na humihinga yung bata! Nangingitim! Ano? Tayo na. Ano ka ba? Ba't gusto mong mamatay yung batang ito? Pera na, magiging bato pa. Mabuti nga, nasagip ko eh. Pwede ko na po ba siyang pakainin? Oo na. Mas naririnig ko sa mga boses ninyo kasi sa iyak ng bata eh. O, kunin mo yung bata. Wala mong mabuti. Ano pang tinatakot mo dyan? Ilapag mo sa kama. Kumuha ka na ng gatas. Anong tinitingin-tingin ninyo? Ha? Yung dede mo, naiirita na ako. Paano ka naman gaganaan yan? Pilit mo siyang binabangon, pero ikaw itong pinadadapa niya. Ang sinasabi ko, hindi ito ang tamang panahon para mag-away kayo ng mag-away. Nakakapikon eh. Parang mo kasing siya lang nag-aaral ah. Gabriel, intindihin mo ang asawa mo. Ang hirap na pinagdadaanan niya. Bukod pa sa 9 na buwan na, dinala niya ang bata sa sinapupunan hanggang sa maipanganak. Intindihin mo na lang ang asawa mo. Gabriel, baka nakalimutan mo na ang mahabang panahong ipinaglaban ninyo ang pagmamahalan ninyo. Ang hirap na dinanas ninyo, na halos pati kamatayan ay harapin ninyo. Makamit lang ninyo ang isa't isa. Pagkatapos ito lang, susuko ka na. Nay, hindi naman ho sa gano'n. Sa nakikita ko sa inyo, hindi ganon. Ipagpatuloy ninyo ang paghahanap sa bata. Ipagpatuloy natin ang pag-iintindi kay Via. Matatapos rin ang lahat ng ito. May awa ang Diyos, makikita niyo rin ang anak ninyo. Dumaan ako sa presinto bago ako nagtuloy dito. Oh, May magandang balita ang mga pulis. talaga? Meron na daw ho silang lead. O, anong balita? May nakakita na daw ho dun sa isa sa mga nagturo natin sa pictures. At ang sabi nila, nagagala daw itong tao dun sa Mandaluyong area, sa Miss Quarters. Alam na nila ang address? Hindi pa nga ho eh. Pero nag-aabang na ho sila dun. At hindi ho sila makapagbigay ng solid information kaya hindi ho sila tumatawag. Ano nga ba nangyayari kay Via? Ayun, nag-aaway sila ni Gabriel.
Hindi matanggap ni Via na hanggang ngayon hindi pa natin nakikita yung bata. At akala niya walang ginagawa si Gabriel. Max, gwapo mo ngayon ah. Thank you. Mukhang bago yung mga gamit mo ah. Kuha ko to kanina. Ibig sabihin yung mga pinandimos ng bata eh, yung ginamit sa sarbulan yan. Tandaan mo ba yun? Hindi pa kita pinapartihan sa ransom money na nakuha natin. Saan mo kinuha yung pera pambili nito? Ay, huwag ka nga umalis! Sagutin mo ako! Saan mo kinuha yung pera? Ako ba pinagdududahan mo? Oo! Kinuha ko kay Mang Gomer. Hindi ba nakapagdala siya ng mga smuggled goods? Inutang ko. Bakit? Ano kala mo sa akin? Isahan kita sa ransom money mo? Pati ikaw, kinuhanan ko rin ng damit, ha? Sana nga totoo yung mga sinasabi mo. Hindi mo pa ako kilala pag at hindi mo magugustuhan kung anong makikita mo pag nangyari yun. Fernando, kahit na ano ang gawin ko, hindi talaga mawala sa isipan kong patay na si Selena. Paano mangyayari yun? Sumabog na yung sasakyan niya at kasama siya ron. Magda, ilang beses ba natin pag-uusapan yan? Pero wala namang nakakita sa bangkay niya. Wala namang nakakita sa katawan niya, hindi ba? Natupok na siya. Matindi yung apoy. At saka yung pagsabog na sasakyan. Pero wala pa rin nakakita sa katawan niya. Fernando, ibinigay natin ng buo ang pera sa mga dumukot sa apo natin. Hindi nila ibinalik ang apo natin. Bakit? Ano ang motibo nila? Kung ordinaryo lang silang mga kidnappers, wala. Pero kung si Selena, meron. Kung totoong buhay siya, gusto niyang makaganti sa atin. Go, muna na ako. Saan ka pupunta? Wala pong balita sa NBI eh. Papasok muna ako sa opisina. Kakamusta ko na nangyayari doon. Aba, kumain ka muna. Sa opisina lang ako. Sige, Dad. Mag-ingat ka, ha? Sige pa. Ano ba nangyayari sa inyo mag-asawa? Nag-away na naman kayo. Alam mo, Via, sa ginagawa mo, hindi lang pamilya mo ang sinisira mo. Pati na ang buhay mo at ang buhay ng anak mo. Kumain ka na. Fernando, telepono po. Hello? Oo. Nahuli na namin yung isa sa mga kidnapper. Nahuli na? Ayun kailangan namin kayo dito sa headquarters para ma-identify siya. Oh, sige, sige. Pupunta kami dyan. Thank you, sir. Ano nahuli na? Tawagan mo si Michael saka si Gabriel. Nahuli na isa sa mga kidnappers. Magbibihis lang ako. Sige. Oh, sige. Bobo talaga itong mga tauhan mo! Ilang beses ko nang sinabi na mainit ang mga mata ng mga pulis sa inyo ngayon!
Tapos, gagala-gala pa kayo sa mga lansangan. Ilang beses ko na silang sinabi na huwag lalabas ng bahay. Eh, paano ang tatalino niyo talaga? O, paano tayo ngayon? Ha? Anong paano tayo ngayon? Siyempre, nahuli yung tauhan mo. Eh, kung kumanta yun, eh, ditiklo tayo. Hindi niya gagawin yun. Paano ka nakasiguro? Siyempre, nahuli yun. Tatakot-takutin ng mga pulis. Pagkatapos, magsasalita na yun at ikaw ang unang ituturo. Tapos, idadamay mo ako. Bobo! O ngayon, anong tinitingin-tingin nyo dyan? Ako bang binabantayan ninyo? Ang bantayan nyo, yung mga kasama ninyo para hindi nahuhuli. Mga tanga! Huwag ka naman magpakamartir. Sabihin mo na sa amin kung sino ang mastermind sa pag-kidnap sa anak ni Gabriel Maglayon. Wala akong alam sa mga pinagsasabi niyo. May testigo kami. Kaya kahit hindi ka magsalita, tutuloy namin ang kaso. Baka nakakalimutan mo. Ex-convict ka. Dati kang magnanakaw. Pwede ka namin ipakulong. Alam mo, Bok? Pwede natin ayusin to. Eh, paano naman natin ayusin to? Pwede kung hindi sampat tong kasong to. Kung sasabihin mo sa akin kung sino ang mastermind ng lahat na ito. Hayop ka! Sino ba nagpapasok dito? Ay, tama na, anak. Tama na. Hayop ka, nasa na anak ko! Anak, tama na. Nasa na anak ko! Mrs., hayaan niyo na po kami dumiskarte rito. Kung hindi niyo po kayang panoorin ang lahat, doon na lang muna po kayo magantay sa labas. Sila Bea. Hindi ako aalis dito hanggat hindi mo sinasabi kung nasa na anak ko! Dahil tinago anak ko! Ha? Tinago ko kayo! Tama na. Sige na. Huwag pa yung labas. Sino mo na? Sige. Sige. Maupo na muna po kaya kayo rito. Tuloy niyo na muna po. Oh, Adi, pakisubmit na ito tapos pakidala ko ng isang tasang kape, please. Thank you. Sir, Oh, Miss Carol. po ako tumatawag sa cellphone niyo, pero nakasarap po yata. Oo, lobat ng cellphone ko eh. Bakit ho ba? Tumawag po si Mr. Ferreira. Kailangan daw kong pumunta kayo sa NBI office ngayon. Nahuli na daw po yung isa sa mga kidnappers ng anak niyo. Hoy, teka. Saan ba nagaling? Ang dami-dami nating problema, naglalakwatsa ka. Hoy, hindi ako naglalakwatsa. Naayos ko problema natin. O, anong ginagawa mo? Hoy! Anong ginagawa mo? Huwag mo akong pagtataasan ng boses, ha? Inaayos ko yung problema natin. May nag-aasikaso na. Eh, paano ka naman nakakasiguro? Ang hirap sa'yo kung magsalita ka.
Akala mo ikaw lang nag-iisip. Ikaw lang ang may utak. Pakiramdaman mo na lang. Anak, hindi mo dapat ginawa yun. Oo nga. Salamat ka nakaposas. Paano kung pinatulang ka nun? Gusto ko lang makakita yung resulta. Gusto ko lang makita yung anak ko. Bia, may karapatan siyang hindi magsalita dahil wala siyang katabing abogado. Anak, hayaan na lang natin sila dahil mas alam nila ang ginagawa nila. Kung alam nila ang ginagawa nila, bakit wala pa dito anak ko? Ha? Pabagal-bagal ka sa lahi! Bia, Ba't ngayon ka lang? kaupo ko lang ng tawag na. Nasaan na yung kidnapper? Tanong mo sa pader. Bia! Bia! Ako na. Bren, may kasalanan ko bang na-traffic ako? Gabriel, intindihin mo na lang yung asawa mo. Para naman kasi ayoko makita ang anak ko eh. Huwag ka na mag-alala. Nahuli na yung isang kidnapper. Magsalita lang yan. Tapos na yung problema nating lahat dito. Hindi ko napakakawalan itong pagkakataon. Hindi ko siya titigil. Kahit makalabas man siya dito, susundan ko siya kahit saan siya magpunta. Makita ko lang ang anak ko. Anak, hindi mo dapat hiniya si Gabriel ng ganun. Sino naman ang hindi mapipikon? Kung kailan nagkakaroon na ng resulta, doon pa siya nawawala. Anak, hindi kasalanan ni Gabriel. Napapagod lang yung asawa mo sa paghahanap. Yan ang mahirap sa inyo eh. Kinakampihan niyo pa siya. Anak, hindi. Hindi namin siya kinakampihan niya. Sinasabi lang namin sa'yo kung ano yung nakikita namin tama. Anong balita? Umamin na ba? Sana. Nung pumasok kayo, malapit na siyang umamin. Pero ngayon, ayaw na naman niya magsalita. Nasaan si Roberto Paman? Bakit to? Sino ba kayo? Ako ang abogado niya, Atty. Manjique. Sumunod ko kayo sa akin. O yan, pwede na yan. Sabi kasing maligo ka araw-araw eh. Nakakatamad eh. Nakakatamad? Eh kung ano-ano namang tumutubo dyan sa balat mo. O sige na, pumunta ka na sa simbahan. Siguradong mapapagalikan tayong dalawa kung hindi ka pa pumunta sa simbahan. Eh ikaw? Eh maglilinis pa akong bakuran, susunod na lang ako. Annabel! Annabel, nasa ka ba? Nandito po. Naglilinis Tagal lang pa, po nasa ako. ka ba? Naglilinis lang po ako. Lilinis. Hoy! Tatanghaliin ka na, ha? Kunin mo na nga yung bata, dali mo sa simbahan. Opo. Tagal-tagal. Paano nakakuha yung ganun kahirap na tao ng ganun klaseng abogado? Sa itsura pala ng abogado, mukhang mamahalin na eh. Iisa lang ang ibig sabihin niya. May pera sila. Yung pera yun,
Galing tactic. Siguro namang sasabihin siya ng kanyang abogado na makipag-cooperate sa atin para makasweldo siya. Sana nga, Fernando. Ano nang balita? Wala. Wala pang nangyayari. Halika na kayo. Handa na raw siya magsalita. Sige na. Handa ka na raw magsalita. Sasabihin mo na sa amin kung saan mo dinala yung bata. Oo. Saan? Nasa Amerika na. Doon na ibenta. Imposible! Kailangan nun ng papeles bago mailabas ng bansa. Papeles. Ang dami sa Quiapo niyan. Sinungaling ka. Sinungaling ka! Magsabi ng totoo! Magsabi ka ng totoo! Dali nga! Dali, dali. Nilaksan mo ba ito? Opo, attorney. Maraming salamat. Huwag kayong maglala. Akong bahala sa inyo. Ako pa. Sige, attorney. Thank you. Sino yung kausap mo? Yung abogadong pinadala ko kay Berto. Saan ka kumuha ng abogado? Bakit ba? Hiniram ko dun sa daddy kong boss, yung congressman. Ayan ka na naman, ha? Napakasuspetsyosa mo. Anong sabi? Wala nang problema, hindi napipiyok si Berto. Ibang kwento ang binigay niya. Sa madaling salita, ayos na buto-buto. Okay. Makakapagpagawa na ako ng mukha. Saan ang yelo? Gusto niyo po ba ng gamot sa balat? Meron ho ako. Nakakatanggal ho yun sa kate. Yun ho yung ginamit ko kay Nene, dun sa binti niya. Tumahimik ka nga! Ano, mas maganda lumabas ka na lang? Masisipa kita dyan eh! Iingay ka na naman. Eh, paano itong alaga mo? Bunag-visit ako. Sabi ba naman, kailangan ko daw ng gamot dahil yung mukha ko daw, yung balat ko, may sakit. Eh, syempre naman, ano naman, mali ng bata yan tungkol sa'yo. Oh, maayos lang talaga yung mukha ko. Humanda silang lahat. Paano ka nga pala magpapayos ng mukha? Paano kung makilala ka ng doktor? Matitiklo tayo. Pagandaan ko na yan. May natawagan akong doktor. Dati ko nang kakilala. Eh, kung kumanta yun. Talagang kakanta yun. Ang laki-laki na ibabayad ko eh. Tama na siguro yung 500,000. Ay, hindi. Mga 1,000,000. Ah, teka. Akala ko ba hati tayo sa perang yun? Teka, sandali. Siyempre kailangan ko rin mamuhunan. Gagamitin ko muna 1,000,000. Tapos pag naayos na yung mukha ko, di ba sinabi ko naman, kukunin ko na rin yung mga pera ko, doble pa ibabayad ko. Babalik ako talaga. Meron pang problema. Bakit kayo pa ako hindi kinakausap? Ano mong hinap sa'yo? Wala kang ginawa kundi magbukbuk dito. Ha? Tinatago mo yung nasa dibdib mo, lagi kang walang kibo. Ngayon, ano ba ang problema? Ikaw! Ikaw ang problema ko. Gawa ka ng gawa ng paraan. Wala namang resulta. Ngayon nagkaroon ng resulta. Nasaan ka? Doon ka pa na wala. Anong akala mo? Pinababayan ko paghanap sa bata? Ha? Ikaw nagsabi niyan, ha? Anak ko na yung nawawala, Via. Ang hirap sa'yo, akala mo ikaw lang ito nag-aalala. Ikaw lang ito nasasaktan. Ikaw lang ito magaling. Eh kung imbes na magbukbuk ka dito, eh tinulungan mo sa paghahanap, di sana, may naitulong ka pa. Hindi ito dumadagdag ka pa sa problema. Baka
hindi pa. Saktan mo pa ako. Sampalin mo pa ako. Sampalin mo pa ako. Kaya hindi mo nakikita ang apektado ako sa nangyayari. Dahil pinipigilan ko sarili ko na umiyak sa harapan. Dahil ikaw ang inaalala ko. Kahit na durug-durug na itong dibdib ko, ikaw pa rin itong iniisip ko. At kung yan ang igaganti mo sa akin, sana hindi na ako nagpakamartir pa. Tama na yan. Ano ba kayong dalawa? Ano ba nangyayari sa inyo? Itanong niyo dyan sa anak. Ian, hindi na kita nistorbo pa para magpakalam. Umalis na ako. Narinig ko ang usapan niya ng daddy mo kahapon. At hindi ko matanggap sa sarili ko ang sinabi mo tungkol sa ama ko at ang pagmamahal ko sa pamilya ko. Mahal kita. Mahal ko ang anak natin. At hindi ko ipagpapalit kahit saan ang salapi ang pamilya ko. Pero kung sa tingin mo, pera ang habol ko sa'yo, nagkakamali ka. Alam kong binihisa mo lang ako, pinakain, at binigyan ng magandang trabaho. Pero hindi ako natatakot na bumalik sa pinanggalingan ko. At kung yun ang magiging kalutusan para matahimik ka, gagawin ko. Anak, wag mong sabihin nagkulang kami ng pangaral sa'yo. Kung alam mo lang ang pag-alala sa'yo ng asawa mo tuwing umiiyak ka, kung nakikita mo lang siya na umiiyak sa isang sulok dahil sa pagkawala ng inyong anak, maiintindihan mo siya. Ayaw niyang pakita sa'yo
Dahil mahal ka niya at ayaw ka niya masaktan. Anak, kung nagagalit ka sa mundo dahil sa pagkawala ng anak mo at pagkasira ng pamilya ninyo, lalo mong pinalalala ang sitwasyon sa ginagawa mo sa asawa mo. May pagkakataon pa, anak. Pwede niyo pa itong remedyohan. Ito, bigay mo kay Mang Comer. Bayad ko sa utang ko, 2,000 yan, ha? Eh, boss, magkasino naman tayo. Kita na nga wala ng pera, eh. Boss, kami bahala. Gagawa kami ng paraan. Paano? Kami pa. Ayos na ako. Ano, Selena? Handa ka na ba talaga? Pag naayos ko na yung sarili ko, babayaran ko lahat ng utang ko sa'yo. Pati na yung utang na loob. Selena, wag mo nang isipin yun. Ang importante, magpagaling ka, magpaganda ka. Pag handa na akong humarap sa lahat, babalikan ko sila. Sisingilin ko lahat ng mga pautang ko sa kanila. Eh, paano yung bata? Ano plano mo? Kaya bahala ka na. Hintayin mo na lang ako. Pagbalik ko, may maganda akong plano para sa kanya at sa ina niya. Tuloy na ako. O, samahan niyo na! Nag-iingat ka. Ginagawa mo rito? Hindi ka ba kontento sa mga pang-insultong ginawa mo sa akin? Hindi ka ba tapos? Gabriel, mag-usap tayo. Mag-usap tayo. Via, yan ang lagi kong hinihingi sa'yo. Mula nang nawala ang anak natin, mag-usap tayo. Magtiwala ka sa akin. Pero hindi mo binigay. Siguro dahil naniniwala kang kahit kailan, hindi magpapang-abot ang mga utak natin. At napag-isip-isip ko, hindi talaga tayo bagay. Gabriel, kung magsalita lang ba yan? Kung nagpunta ka rito, dahil nag-aalala kang mahihirapan ako, umuwi ka na. Okay lang ako rito. Sanay na ako sa hirap. Pero huwag kang mag-alala. Kahit ganito ang kalagayan ko, hindi pa rin ako titigil sa paghaharap sa anak natin. Gabriel, patawarin mo ako. Sa lahat ng ginawa ko sa'yo. Naging makasarili ako. Inisip ko lang ang sarili ko. Pakiramdam ko kasi na ako yung ina. Na ako na nasasaktan. Nakalimutan kita, Gabriel. Nakalimutan ko na ikaw ang ama. Na kung nasasaktan man ako, malamang mas doble ang sakit at hirap na nararanasan mo. Dapat nagtiwala at naniwala ako sa'yo. Pero hindi ko ginawa yun. Gabriel, sa ganitong sitwasyon,
Hindi pwedeng ako lang. Kailangan tayo. Tayong dalawa. Gabriel, nawala na anak natin. Pati ba naman ikaw mawawala sa akin? Bia. Mahal mo ba ako? Wala naman nagbago ko. Six months old na si Daling ngayon. Nasaan na kaya siya? Sigurado ko. Ang kulit-kulit na nun. Tumatayo-tayo na yan siguro. Alam mo, Bia, buwan-buwan na lang natin sineselebrate ang birthday ng anak natin. Hindi kaya mas lalo lang natin pinapahirapan ang mga sarili natin. Hindi ba kayo nagsabi nun sa akin na huwag ako mawawalan ng pag-asa? Kaya ito ang ginagawa ko, Gabriel. Ito na ang kinakapitan kong pag-asa na magkikita kami muli. Umabot na sa FBI sa Amerika ang kaso natin. Alam mo ba yun? Nakikipag-coordinate na sa kanilang NBI dito. Yung nga lang, picture lang ng anak natin na ibigay ko. Iba na itsura nila yun. Alam ko. Pero yun ang magagawa ko eh. Gabriel, gusto kong pumunta ng Amerika. Hanapin natin yung anak natin.
Teka muna, Bia. Napakalaki ng Amerika. Hindi natin basta-basta magagawa yun. Huwag na naman siya mag-alala. Magtiwala lang tayo sa Diyos na hindi niya tayo pababayaan. Palimos po. Palimos po. Salamat po. Madahan-dahan na, baka mahulog kayong dalawa. Ale, di po ba kayo po yung nawawala ng anak? Sino siya? Pinapaalagaan lang po sa akin yung tinitiraan ko sa bahay. Pwede bang makarga? Oh, sige po! Ilang buwan na siya? 6 na buwan na po. Bakit ikaw ang nag-aalaga? Nasaan ang mga magulang niya? Yung nanay po niyang batang yan, may sakit. Yung po bang sa balat? Kaya po siguro ako na lang po ang nag-aalaga sa kanya. Dahil hindi na po siya maalagaan ng nanay niya. Kawawa naman pala itong batang to, ano? Anong pangalan niya? Basta po, baby na lang po ang tawag namin sa kanya. Mabuti ka pa. Kahit ang liit-liit mo, bata ka pa. Marunong ka na mag-alaga ng bata. Ay, nasanay na po ako. Hello. $5 yan, ha? Wow! Ngayon lang po ako nakahawak ng ganito kalaking pera! Basta alagaan mo yung batang yan, ha? Cute-cute pa naman. Pati na rin ikaw. Ang bait-bait niyo naman po. Sana po mahanap niyo na po ang anak niyo. Sigurado po kasi akong miss niyo na siya. Sige. Salamat, ha? Sana magkita tayo ulit. Sige po, lagi po kayo nagsisitayin. Bia? Bia? Sino yung kausap mo? Wala yung batang na nagmamalimos. May kasama siyang baby. Tayo na? Oo. Maganda naging resulta ng ating unang operasyon. Nagre-respond ka na mabuti sa ating treatment. So ibig yung sabihin, babalik na yung dati kong itsura, Doc? We can only do so much. Hindi man perpekto, malaking improvement ang magagawa sa itsura nyo. Ano? Bakit ganon? Ang laki-laki ng binayad ko pagkatapos ganyan? Siyempre gusto ko perfecto. I'm sorry po, Mrs. Pero kahit sa Amerika po kayo pumunta,
dahil sa kagrabihan ng pagkasunog nyo, hindi mababalik ng reconstructive surgery ang dati nyong anyo. We did the best we could. Pero, huwag kang mag-expect ng complete transformation kasi baka ma-disappoint ka lang. Annabelle! Hoy, nakita niyo ba si Annabelle? Kanina ho, nandun po sila sa simbahan. Eh, ba't wala pa? Hindi ko po alam. Pagdating, sabi mo magpakita siya kagad sa akin, ha? Apo. Annabelle, kanina ka pa hinahanap ni boss. Annabelle? Saan ka galing? Sa simbahan po. Bakit ngayon ka lang? Kasi po, maraming naglimos kay Baby. Sayang naman po. Swerte yata siya. Asan ang kinita mo? Ito po. Saan mo nakuha to? Kasi po, may babaeng magandang naglimos kay Baby. Tuwang-tuwa sa kanya. Mabuti na lang, malaki ang kita mo ngayon. Kung hindi, masasama ka sa kamalasan ko buong araw na to. Sige na, akit na yung bata. Bakit nga ba ang puso pag nagmamahal na ay sadyang nakapagtatakda? Ang bawat sandali lagi nang may ngiti.